Kumusta mga amigo? Luka Doncic nag-struggle pa rin, ginawa pang target ng Hornets. LeBron James may banat sa referee at Mark Williams nagsalita na sa nabigong trade. Ginulat ng Hornets ang Lakers kung saan tinalo nila ito sa score na 197. Pinangunahan ni LaMelo Ball ang Hornets na may 27 points at 29 points naman para kay Miles Bridges. Si LeBron na binuhat ang Lakers ay umiscore ng 26 points at ang 16 doon mga amigo ay ginawa niya sa 4th quarter. Subalit na imintis niya ang game-tying 3-pointer at the end of the game. Si Luka Doncic naman mga amigo ay umiscore ng 14 points, 11 rebounds at 8 assists, shooting only 5 of 18 from the field at 1 of 9 from 3-point area, samahan pa ng 6 na turnover. Well, napaka-rusty pa ni Luka Doncic mga amigo. Ito pa lang ang kanyang pangatlong laro mula nang ma-trade siya sa Lakers at tandaan natin mga amigo, galing ito sa injury. Halata rin na hindi pa talaga siya nasa magandang kondisyon at nangangapa pa sa bagong team at bagong sistema. Maraming faktor ang dahilan ng kanilang pagkatalo bukod sa kanyang pag-struggle. Una, na-eject niya sa laro si Austin Reeves sa 3rd quarter na magreklamo ito sa non-call ng referee at nagsalita ng F***CK ng 3 beses. Ayon kay Austin Reeves, 3 times niya itong sinabi at ang pangatlo daw ng mga amigo ay yung lucky charm para mabigyan siya ng pangalawang technical foul at napaalis sa laro. Ayon pa kay LeBron James, nakita niya ito na ginagawa ni Draymond Green sa referee pero pinapalampas lang mga amigo. Pangalawang rason sa pagkatalo ng Lakers ay napakahina ng kanilang depensa at kailangan pang tulungan ng kakampi si Luka Doncic na dumepensa na nagresulta pa nga sa isang crucial go-ahead 3-pointer ni Smith sa 4th quarter. Sa 4th quarter mga amigo, makikita mo ang game plan ng Hornets ay hanapin si Luka Doncic at hayaan siya na mag-switch sa ball handler at dito pinasayaw pa siya ni LaMelo Ball. Paulit-ulit itong ginagawa ng Hornets na ang binabantayan ni Luka Doncic ang pinapag-screen mga amigo para mapilitan na mag-switch. Malaking bagay din ang dalawang missed free throw ni Rui Hachimura. Kung naipasok yun ni Rui, lamang ang Lakers dahil nakapagbuslo si LeBron James ng isang 3-pointer. Well, pwedeng iba ang maging sitwasyon. Ayon pa kay JJ Redick, maganda raw ang ginagawa ng lahat pero sila daw ay nasa working progress pa dahil sa bagong addition at re-addition ng team. Kumbaga ini-integrate pa nila. So inaalam niya pa daw mga amigo kung ano ang kakayahan ng grupong ito. Pero hindi naman daw nagbago ang kanilang spirit at standard. Sa palagay ko mga amigo, napakalaking bagay talaga ang epekto ng trade at sa type ng player na nakuha at nawala sa kanila. Si Luka Doncic ay isang offensive player at dominant ball handler na makikihati kay LeBron at Austin Reeves. So mahihirapan talaga si Coach JJ Redick kung paano papatakbuhin ang opensa at kung sino ang magiging point guard nila. Nawala yung balance sa starting lineup ng Lakers na dati andyan si AD defensive force sa loob ng pinta at pwedeng maging offensive hub. Nawala si Christie na malupit na defender sa perimeter. So kung titingnan natin mga amigo, puro offensive player ang starter nila at si Jackson Hayes ay malayo naman kay AD. Bukod pa doon, mahina sa depensa si Luka Doncic at Austin Reeves sa perimeter. Hindi natin alam kung maayos ba mentally si Luka Doncic matapos ang shocking trade. At ang makalaro si LeBron James sa isang team ay talagang napakalaking pressure. Alam natin ang aura ni LeBron James. So, sa kabila ng struggle, sinabi ni Coach JJ Redick na excited siya sa challenge na ito. Ayon pa kay Coach Redick, minsan daw dahil sa kagustuhan na maka-adapt sa mga kasama at masobrahan ang kagustuhan na makapaglaro ng tama ay nakakaligtaan nga na tumira. Dagdag pa ni Redick, excited siya na masolusyonan ang magandang problema na ito at pagtatrabahuhan daw nila ito ng matindi at i-emphasize ang gusto nilang show. Mukhang may kailangan magsakripisyo
para mabalanse ang rotation ng team. Sa kabilang banda, nagsalita na si Mark Williams patungkol sa pagkakabigo ng trade at sa dahilan na nabigo nga siya sa physical test. Ayon kay Williams, hindi niya daw naiisip na nabigo siya sa kanyang katawan. Never daw itong pumasok sa kanyang isipan. Dagdag pa ni Williams, ito lang daw ay NBA script in short. Paktay tayo dyan mga amigo. So naniniwala siya na walang problema sa kanyang katawan o baka naman tama talaga si Williams or baka nanghihinayang lang talaga ang Lakers na pakawalan si Dalton Knecht at gagamitin ito bilang trade assets ngayong off season.